wala akong pakialam kung ano man ang maganap sa aking lipunan. Dati walang iniintindi kung ano man ang Okay, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Magbago Po Tayo. Ako po si Chinkitan para kay Anthony Pangilinan na pansamantalang humihalili lang po sa ating kapatid na medyo busy po ngayon. Kamusta po ang inyong Sabado, 24th of August 2013? Tama po, Sabado na po ngayon, magbago tayo po ang pinapanood nyo at pinapakinggan. Ako po si Chinkitan, uulitin ko, pansamantalang humahalili po kay Anthony Pangilinan. Ako po ay naatasan na humalili. Naghanap ang ating stasyon na si Ma'am Cherry, sila Ma'am Gladys, nang tinatanong nila, sino kaya ang talagang malapit na kaitsura ni Anthony Pangilinan. At ang unang naalala nila ay si Chinkitan. Ako lang po ay dalawang paligo lang away from Anthony Pangilinan. At sana, Anthony, wag mo naman ikagalit to, no? Ha? Baka magtaka na lang yung mga tao. Bakit kaya si Anthony ngayon ay singkit na? Bakit kaya si Anthony ngayon ay mas gwapo pa? Naks naman, di ba? Kaya ako ay natutuwa po. Mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na yun nga, tapos na po ang bagyo, tapos na po yung baha. So, sana naman po para sa mga taong nasalanta ay kayo po ay makarecover na at pinapanalangin rin po natin ang mga tao naman na pinagpala na hindi po naapektuhan. Ito naman ang panahon ng pakikibayani, no? Ito ang panahon na pwede tayong tumulong sa ating kapwa, sa ating maliliit na bagay. Kung kailangan nyo talagang pumunta sa relief center at talaga magbigay ng pagkain, kung gusto nyo mag-repack ng pagkain, ito po ang panahon. Huwag po natin sabihin, wala naman ako masyadong maraming pera, wala naman ako masyadong resources, no? Iisipin nga natin sinasabi nga namin mag-asawa at buong pamilya, mabuti na lang pinagpala tayo na walang nangyari sa atin. So wala nawala sa atin. Ngayong walang nawala sa atin, panahon na. Kailangan magbago tayo. Panahon na kailangan naman tayo ang magbigay at hindi naman tayo ang binibigyan. Kamusta ang iyong nakaraan na linggo? Ito po, si Mr. Anthony Pangilinan, medyo busy rin. At ang ating kapatid na si Adi sa Change in Action. Ano po nangyari sa kanila noong August 19 to 21? Okay, una po, si Anthony po ay pumunta sa Singapore. No, bago siya pumunta sa Singapore noong August 18 po, nagkaroon sila na family reunion ni Miss Donna Pangilinan, ang kanyang mga kapatid, lahat sila Kiko, tapos sila Joseph. Ito po isang family reunion na talagang tinalaga na pinilit actually in-institute na for over 20 years na whether you like it or you don't like it, okay, you have to go, no? So, nagkaroon sila ng family reunion. And then, noong August 18 po, nagkaroon sila ng tomorrow's halftime conference. Ito po yung tinatawag na halfway in reading. What we are learning best in the conference, yung natutunan po nila is yung mga yung mga maraming mga authors na nandoon, no? Like for example, si Lloyd Reeb, ng author ng Success to Significance, no? Spokesperson ng Halftime Opens siya nag-open ng summit na sa Singapore. Siya po ay isang author na may milyon-milyon na tagahanga. At siya po ay ginawang karir ang pagsasalita at siya po ay kumita talaga ng simpak-limpak na salapi. Nagkaroon din po ng serial entrepreneur na si Sanwi po. Siya po ay isa rin tagapagsalita. Siya po yung co-participant ng Rosemary Draws, where she is today the founder of Bob Bufford greets on video from the United States of America. One of the halftime leaders also from all around the world, authors, speakers, entrepreneurs. Ang ginagamit po ng kanilang negosyo, no, and mga aklat nila para baguhin ang mindset ng mga tao. Sa halftime couple speakers naman, si Lloyd at si Linda Reed naman, binahagi po nila ang yung second best half of their life. Parati sinasabi yung parang first half ba yung pinakaproduktibo lang, hindi po yung first half lang, pati yung second half. Hindi lang pang pamilya ang workshop na ito, pang business pa. Ministry at sports, di ba? All halftime leaders promote a holistic and balanced life. Hindi lang po pera ang pinag-usapan doon sa Singapore Summit na yon, kundi ano yung mga prioridad sa buhay, ano yung mga mahalaga sa buhay. So ano isang bagay na pwede natin tulungan para maibago, ma-improve po ang ating buhay? Ito pong tinatanong ni Anthony, no, kay kapatid ni Anthony sa kanyang may bahay na si Maricel. At hanggang ngayon,
ika nga nag-uusap pa rin sila, pero ito yung pinapag-usapan nila. Ika nga makikichismis lang tayo. Sinasabi nga ni Maricel ito, dig deep, step back. Okay? Ulitin ko po. Dig deep, step back. Ang ibig sabihin niyan ay kailangan po para sa isang pamilya, para isang buhay maging makabuluhan, kailangan laliman po natin ang pundasyon. At kailangan, syempre, pag ikaw ay nagdidig ng pundasyon, hindi po ito mabilis. Ito medyo may katagalan ng konti. Lalo na kung mas mataas po ang building na tatayuin nyo, kailangan mas malalim ang pundasyon. Ang pundasyon po ang pinakamatagal. Pero oras na naayos na yung pundasyon, mabilis na lang po tumayo. Pero pag ikaw ay nagbibuild, syempre parang ang arkitekto, engineer, habang tumatayo yung building na yan, kailangan pansinin mo, you have to step back. Uy, may crack yata to, may kailangan ayusin natin to. So that's a time that once you dig deep and that you step back and you evaluate, that's a time that you can leap forward. Okay. Changing forward sometimes means what? Stepping back. Ika nga 2 step backward or 1 step backward, 2 step forward. 1 step backward, 2 step forward. Kaya minsan sa ating buhay, kung may pagbabago na nangyayari, minsan talaga hindi naman consistent ang ika nga nangyayaring magaganda. Minsan talaga nahuhulog ka, nadadapa ka, pero okay lang yan. Pag nahulog na dapa, balik ka again, tignan mo ano yung pagkakamali, pagkatapos sulong ulit. Ika nga ito naman ang refining naman on the second half mission. Ika nga yung kay Coach Kim Pong. Okay, yan po ang pangalan, si Coach Kim Pong. Isa pang natutunan ni Anthony. Nagbago lahat ng mga schedule ng mga seryosong pagbabago. A person commitment daw is seen in his appointments. Ika nga makikita mo sa mga, sa inyong mga schedule. Kung titignan mo talaga ang commitment ng isang tao, ano bang priority niya, tignan nyo lang yung calendar. Kung lahat ng calendar yan ay nasa trabaho, ang priority ay trabaho. Kung lahat naman ng calendar ng tao naman ay nasa kanyang pag-golf, syempre, sa sports niya. Pero pag ang calendar napupuno naman sa pamilya, di ba? Sa mga family time. Ibig sabihin, ang prioridad niya ay sa kanyang pamilya. So, halftime, staff, true servants at heart, Leonard, Sanwi, Lloyd, Linda Reeb. Mabuhay kayong lahat. Para sa conference, the greatest among you shall be your servants. Ito na ang mga milyonaryo, itong mga taong milyonaryo na ito, na inuuna ang Panginoon, inuuna ang pamilya, bago ang trabaho. Maliban pa doon, mga kapatid, si Anthony man po ay pumunta rin sa Cebu sa Tiamba Classmates. Right now, actually, nasa Cebu po yung ating kapatid ni si Anthony. Sa Tsinghua Insed Emba, Classmates sa local guitar shop po ito in Cebu. Local Cebu Resto Sutukil and with touristic Emba Classmates. Okay? Mall time with Tiamba Classmates. Squeeze in a foot massage also. And with Maricel and Solana. Nagpaspas pa rin po sila. Medyo nagbonding ang buong pamilya. Wine studying and tasting. Also, si Manny O. Naks naman ito yung mga tinatawag na totyal, di ba? You smell the wine. You sip the wine. And you gargle the wine. Di ba? Chateau Margos, 1953. Hindi ko naintindihan, sabi nga ni Anthony, hindi ko masyado naintindihan ng lecture, pero masarap daw yung wine. Kaya okay lang, sip-sip ka na lang dyan. At syempre, last but not the least, our kapatid na si R.D. Abelio. Nagkaroon ng team building sa DSM Manila. Ang topic po naman nila ay customer service. Service customers love, changing the way we lead our customers. Whether you like it or not, ang napakahalaga talaga sa isang organisasyon ang customer service. Yan ang parating nakaharap, ang gwardiya nakaharap, di ba? Yung mga frontliners nakaharap. Kaya kailangan napakaganda ng customer service. Ang team building program nito ay dinevelop po ng ng kumpanya ng Business Works, DSM Manila. Ang aim po nila is talaga to stimulate life in a restaurant and how the restaurant business relates to the role of the part of the HR, human resource, and in providing a wonderful customer service to all their clients and stakeholders. So, yun po ang mga activities, no? Change in action. Ako naman po medyo sisingit din ng konti para kahit na let's say bumagyo at medyo naging busy rin po tayo. Ako rin po ay nag-serve sa isang kliyente sa Banco de Oro last week.
Ako rin po ay nagsalita at tinuruan po rin natin sila kung paano humawak ng pera. Huwag natin sabihin na financial institution lang po sila ay hindi naman nila kailangan na matuto kung paano humawak ng pera. As a matter of fact, ang mga financial institution dapat ang magandang at magaling na halimbawa para sa kanilang mga kliyente. Paano mo sabihin sa mga tao na talagang kailangan mag-impok po sila kung wala silang iniimpok na pera? Paano mo sabihin sa mga ibang tao na kailangan nila talagang mawala sa utang kung lubog ka mismo sa utang? Kaya ako nagpapasalamat sa BDO sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon upang turuan ang kanilang mga staff. At di lang yon, kailangan talaga natin ng pagbabago sa gobyerno, mga kapatid. At syempre, sa Lunes po, 'di ba, meron tayong tinatawag na millions, no? Millions for March for pagbabago. Sumisigaw na po ang buong sambayanan ng pagbabago. Ayaw na po nila kung ano po nangyayari sa nakaraan. So, ganun din po sa atin mga ahensya ng gobyerno, sa Bureau of Immigration. Ngayon, nakikita nyo sa picture, with the courtesy of the leadership of si Commissioner Mison, si Attorney Mison, no? Si Fred Mison, gusto niyang magbago ang Bureau of Immigration. Yun yung sinasabi nga na good guys in, bad guys out. Ang Bureau of Immigration, mga kapatid, ay ito'y tinatawag na borderline natin yan. Ito yung tagabantay. Kung nagkamali sila, nagpapasok sila ng mga elemento na hindi maganda dahil sa hindi tamang pagpoproseso, no, ang mangyayari niya, papasukan talaga tayo. At kung may mga taong nakapasok na hindi ka nais-nais, ang trabaho po nila ay palabasin po itong mga taong ito. So ako'y natutuwa na ang ating ahensya ng gobyerno ay seryoso talaga sa pagbabago. At may mga konting announcement pa tayo, mga kapatid. Okay? Ang announcement po natin dito, this coming for me personally, magkakaroon po tayo ng tinatawag na Secrets of Becoming Rich. Okay, as a matter of fact, I will take this opportunity and ask the permission of syempre Anthony. The Secrets of Becoming Rich this coming August 24. Today po yan, Saturday. Kung gusto nyo ako makadaupang palad, ma-meet me personally this coming Saturday, that's today. Everybody say today, 1:30 to 5:30 p.m. sa May Capital City Alliance Church. Okay? Sa May Capital City Alliance Church po, dito po sa May Quezon Avenue po. It's going to be a seminar on teaching people on how to create wealth. Paano ka bang yayaman? So, ang entrance fee lang nito is 500 pesos. Anong pang kasama dito? Kasama ng seminar fee, kasama pa may libreng libro, at kasama pa ang snacks, at kasama pa ang masahe. Okay, may masahe pa yan, ha? Libreng masahe, mga kapatid. So for now, if you want to get to know more information for today's seminar, Secrets of Becoming Rich, just text 0922-699-1177. That's 0922-699-1177. Magkita-kita tayo maming 1:30. And syempre, hindi pa rin nawawala ang Orange Project ng ating kapatid na si Anthony at si Maricel. Itong Orange Project naman na ito ay para sa mga taong interesado na maging matagumpay on September 14 sa SMX. Si Anthony Pangilinan, he will talk about Design for Success. Kasama din si Miss Miriam Kiambao na naging guest din ni Anthony. Make a life, not just a living. Kasama rin ang ating paborito at ating mentor na si Mr. Francis Kong. Becoming the best that you can ever be. At syempre, kasama rin yung isang reporter ng ikabilang stasyon na si Atom Arroyo from Good to Great. Wow, ang dami talaga nating mga announcement, mga kapatid. Yes. So if you want also to jumpstart your success, sino sa inyo gusto maging matagumpay? Pakitaas ang mga kamay, di ba? So if you want to become success also on September 14, ang ating kapatid naman si RD Abelio, kasama po si Yeng Rimulya at si Ariel Marquez. More and more people are daring to become successful. Early bird rate po ay 1,700 up to August 20. Ang regular rate po is 1,900. So if you want to get a bulk, 9 seats, no? You get 1 free ticket. Paki-message na lang po or tweet na lang at RD Abelio, ARDYABELLO. At one more thing, itong Hip Pinas. Ano ba itong Hip Pinas na ito? Tuloy-tuloy po ang Hip Pinas. Ito ay po ay holistically involved parents of the Philippines Movement of 2013. Ito po ay advocacy po ni Anthony and Maricel. So, ang ginagawa po nila, pumupunta po sila sa mga eskwelahan, pumupunta sila sa mga organisasyon, at syempre sa mga malls. Maki-join po kayo, i-like nyo sila sa kanilang Facebook.
this coming September 14 ng HIP Pinas, no? September 14 sa SM North EDSA, nandun po sila. October 12 sa SM Lucena at sa SM Calamba. Okay, date to be announced. Ang mangyayari po dito, magkakaroon po kayo dito ng parenting tips. It is important na talagang kailangan po natin yung mga maturuan at magabayan po natin ang ating mga anak, mga kapatid. Admit it or not, children are like wet cement. Okay? Once they're imprinted, it will be there forever. Para siyang basang semento. Pag hinulma mo, yun na po, hindi na po siya mababago at matatanggal. Kaya napakahalaga, habang mura po ang edad nila, kailangan tama po ang informasyon, tama po yung pangangaral, tama po ang binibigay natin mga leksyon para paglaki po nila, hindi po nila ito makakalimutan. Okay. Ganon din po mga kapatid. So, yun na po for the meantime. Ako po ay medyo nauubusan na po na ngayon ng mga announcement. At least, 'di ba, natapos na po natin ang ating mga announcement at ako rin nananawagan sa mga taong gustong magkaroon ng catch-up episode, no? Sa ating mga past episodes sa Magbago po tayo, mapapanood nyo rin kami sa Change 101 at Change Champion Magbago tayo. Bisitahin nyo lang ang aming Facebook at makikita nyo rin mga links. Makakadirekta rin po kayo sa YouTube. At ito po ang pinakamagandang announcement para sa inyong lahat, mga kapatid. Naghahanap po kami ng first, second, and second hand callers. Second hand, Second hand na tinatawag natin dyan, hindi First and second callers sa 355-5535 at makakasagot kayo sa question of the day namin. At kung kayo ay nakasagot sa question of the day, magwawagi kayo ng Pagbabago CD. Di ba? Pag pinapakinggan mo to, magbabago ang iyong mindset. At syempre, hindi lang Pagbabago CD. Syempre, kailangan mabusog ka, hindi lang sa iyong isipan. Kailangan mabusog rin tayo sa ating tiyan. Kaya bibigyan po rin namin kayo ng Goldilocks gift check. Okay? And 1 pack of the Creamy Delight. At mamaya po, bago matapos, mamibigay din kami ng isang wall clock na galing sa Timex, no? So, itong wall clock na ito ay may Philippine Standard Time. Ang Philippine Standard Time po natin ngayon ay 8:23. At syempre, at hindi lang yung wall clock, at magbibigyan din kayo ng isang special seat ng upcoming seminar ni Mr. Anthony Pangilinan, The Excellence Workshop. Tawag na para manalo sa 355-5535. So, ano po yung question of the day? Para malaman po natin ang ating mga question of the day, standby lang kayo, okay? Mag-text din po kayo sa Magbago text hotline right now. Ito po ang bagong text hotline po natin sa 0919-204-5640. Ulitin po natin, 0919-204-5640. O tumawag rin po kayo sa number 355-5535 para malaman namin naman sa inyo kung ano po ang pagbabago na nais nyong mangyari sa buhay nyo. Ako po si Chinkitan, again, para kay Anthony Pangilinan sa araw na ito na humahalili. Nagpipinch hint lang po ako. Change 101 na po tayo sa pagbabalik ng Magbago tayo. Okay, time check lang po. Ang oras na po ngayon ay 8:24 at magbabalik muli ang Magbago tayo. It's not the prize, it's not the game, it's not the score, it's not the fame. Yes. Yes, mga kapatid, kailangan po natin malaman na siyempre lahat na po ng pagbabago sa ating buhay, may mga nangyayari, okay? Nawawala yata monitor. Yan, mga kapatid, bumalik na po tayo. Lahat ng mga pagbabago sa buhay ay kailangan talaga, may minsan daanan muna na hindi mga kanais-nais, no? Kaya nga, itong sa Change 101 po natin, tuturuan po natin na yung mga nakikinig at nanonood po ngayon. At syempre, ang ating kapatid na si Anthony Pangilinan ay nakikinig at nanonood ngayon. Hi to you, mga kapatid. Thank you for entrusting me your program. Pagbubutihan ko at syempre nanginginig ako dahil sa katabi naman ay nandiyan si Ma'am Cherry at ako ay minomonitor. At syempre naman gigreet ko muna ang ating kapatid na si Victor Tan. Okay, ng Maki House, sinasabi pakigreet naman kami dito sa Victory Fire sa Couples Gateway Marriage Retreat. Galing na sinabi mo na ang pagbabago ay nag-uumpisa syempre sa pagmamahal din sa pamilya. Itong ang napapakinggan po nating kanta, It's Who You Are by AJ
Michalka, ika nga from the movie The Secretariat. Ika nga ito, a very inspiring movie. Pag hindi nyo pa napapanood na ito, I really encourage you to really watch this movie, no? This movie is really gonna change your mindset also. Kahit na ikaw ay defeated, kahit ikaw ay bumagsak na, it doesn't really matter how many times you fail. What really matters is how many times you pick yourself up. It's a story of an underdog. Ika nga kung parati ikaw ay naapi sa opisina, parati tinatambakan ka na ng trabaho, parati ka pinagkakaisahan. Ika nga kailangan magbago ka na. Huwag kang magreklamo, huwag kang maging utak biktima. Kailangan ang utak mo ay dapat utak panalo. Pag pinatambakan ka ng trabaho, huwag kang magsabihin, grabe, ako na lang nakikita sa opisinang to. Ang dapat nating gawin mga kapatid ay ganito. Ito yung plano. Sabihin mo, pag tinatambakan ng trabaho, ang attitude mo, dapat sabihin mo, bring it on, come on, sige. Diba? Tambakan nyo ako ng trabaho, itong plano ko. Ang plano ko ay ito. Paaasahin ko kayong lahat sa akin. At pag asang-asa na kayo, lalayasan ko na kayo. Naks naman, syempre. At syempre, kung ikaw ay magpapaalam na sa iyong bossing at sa inyong HR, sasabihin ng HR nyo, ay huwag ka naman umalis dito, napakahalaga mo dito sa organization. Ay, kung ako ay mahalaga, mag-usap tayo. Kailangan magbago naman ang aking sweldo. Magbago naman ang aking kinikita. Kung hindi, may magbabago sa opisinang ito. Diba? Yan ang ating evil plans, mga kapatid. Kaya nga para sa Change Show 101, why should we change? Bakit natin kailangan magbago? Mga kapatid, aminin man natin o hindi, lesson number 1, mag-take notes na kayo. The only thing that is permanent in this world is what? Change. Diba? Ang ito na yung permanente sa ating buhay. Ang pagbabago ay talagang permanente. Wala pa naman tayo nakitang sanggol na hanggang ngayon, nung pinanganak, cute ka. Diba? Ngayon, lumaki ka na. Ano na tawag sa'yo? Acute. Diba? Siyempre, nagbabago ang ating anyo. Nakita pa kayong bata hanggang ngayon, kahit binata na, medyo mama, nakadiaper pa rin. Hindi. Everything is changing. The world is changing so fast. Even the telecommunication world is what? Changing. If you can still recall, no 1960s, telephone was introduced, mga kapatid. 70s, fax machine. 80s, pager. Naalala nyo ba yung easy call, yung pocket bell? 90s naman, lumabas naman po yung tinatawag ng mga cellphone. Year 2000, mga kapatid, lumabas naman po yung mga tinatawag na VoIP, yung website, Facebook, Twitter, lahat, social media. Ang tanong, mga kapatid, sino po sa inyo hanggang ngayon, meron pa kayong pager, pakitaas mga kamay, at huwag kang magtataas ng kamay pag ikaw ay nagdadrive. Baka may mangyari hindi ka nais-nais. Alam mo ang problema, pag ikaw ay may pager pa, kapatid, ito yung bad news. Ikaw na lang at yung tanging operator, kayong dalawa na lang nag-uusap. Diba? Anong katanungan? Ano ang pumatay sa paging business? What killed the paging business? As a matter of fact, it wasn't cellphone. There was a season in our life, mga kapatid, na may cellphone tayo, na may pager na sabay. Ang pumatay po sa yung sa paging business ay yung tinatawag na SMS, Short Messaging System or texting. Ito po ay na-introduce 25 years ago. Ang problema, nakakapagtaka nga, itong mga kumpanya na ito na tinatawag na pager na easy call at pocket bell nung panahon na yon. Sila ang po ang pinakamalaking subscriber base. Ika nga na subscription business, ang pinakamahalaga hindi lang po yung serbisyo na ino-offer po natin. Ang pinakamahalaga po yung tinatawag natin na database service. They should be the smart today. They should be the sun today. But they fail to what? Change. Hindi sila nagbago. So ano nangyari po? So one thing I learned in life is this. If you do not change, you become extinct. Mawawala ka sa mundong ibabaw na ito. Kaya nga, meron pa tayong next slide. If you do not innovate, you what? You evaporate. Kapush. Diba? So, ika nga, mawawala ka. That's the next slide. If you do not innovate, you evaporate. So, if you want to really become successful in what you're doing, kung ikaw ay nakikinig ka, if you're a career person, if you are in business, if you are a student, no? Innovation is the key to what? Success. Ang pagbabago pa rin. When you say innovate, kailangang magbago ka. You have to constantly change. Change the process, the way you do things. Change your products. Siyempre, pag ikaw pumasok sa negosyo at ikaw may binibenta, may inaalok ka, pag nakita ng tao, ano tinatanong parati sa'yo? Ano ang bago? Hindi naman tinatanong ano ang luma. Diba? Wala pa akong nakikita ng nagsasabi, uy, anong lumang binibenta mo? Anong lumang ino-offer mo? Wala. Ang sinasabi parati, ano yung bago? Kaya parati, you have to constantly update yourself.
Change the way you do things. So, very, very important yun. So, this coming 2013, mga kapatid, itong katanungan ko sa inyo. Do you want to do something that is what? You want to get something that is extraordinary. If you want to get something that is extraordinary this year of 2013, you know what you need to do? You have to do also something extraordinary. Yung isang bagay na hindi po pa nagagawa. Like say, last year, ang kinita mo ay mga 200,000 kasi more or less ang sweldo mo 15,000 a month. Sasabihin mo, this year of 2013, kailangan ang kumita ko doble. Let's say 400,000. Mga kapatid, kung anong ginawa mo last year, yan yung gagawin mo this year at walang pagbabago, alam mo, wala pa rin magbabago sa sweldo mo. A person who plans to change and expect that their income will change but doesn't change is a person who's called insane. Ika nga, medyo kulang po ang ating pag-iisip. Kailangan may magbago po sa ating ginagawa, mga kapatid. So, bago po tayo magpatuloy sa Change 101, ito po ang katanungan para manalo po kayo ng ating mga gifts. Akin, ano mga gifts na up on grabs? Number 1, pagbabago CD. Number 2, magbibigay rin po tayo ng Goldilocks na gift check. Okay, magkano ba ito? Uy, 1, 2, 3, 4, 500. Uy, 500 pesos ito na gift check. At syempre, meron pa tayong gift pack na Creamy Delight at meron pa tayong Timex na watch na may Philippine Standard Time. Syempre, nakasama. Naka-tune in na yan, di ba? Para pag tinitignan mo talaga, you're always on time. So, para manalo, okay? 4 na winners po ang pipiliin natin. 2 from the callers and 2 from our text hotline. Okay, ito po ang katanungan. Ang tanong sino po? Tatanungin ko ba talaga ito? Sino po? Ito, hindi po ako nag-type nito. Hindi po ako nagtatanong nito sa opisina po. Ayoko lang sabihin. Sino po ang gwapong angkor na pumalit muna at humalili kay Anthony Pangilinan sa Magbago Tayo? Sino po yung gwapong angkor? Okay? At ano yung topic ko? Number 1, yung 2 questions na lang po tayo para may kabuluhan ng konti, ha? Number 1, sino po ang gwapong angkor na humahalili pansamantala kay Mr. Anthony Pangilinan? At pangalawa, ano po ang specific na natutunan nyo na isa, no? One of the things that you have learned from Why Should We Change? Tawag-tawag na sa 355-5535. At the same time, pwede rin kayong mag-text sa aming hotline, special hotline na 0919-204-5640. 0919-204-5640. Therefore, prizes up on grabs, Goldilocks gift check, pagbabago CD, the Creamy Delight gift pack, at the same time, the Timex watch. Uy, ang ganda ng watch na ito, ha? Mga kapatid, itong Timex watch na ito yung pinakabagong wristwatch po nila. Okay. Bagong wristwatch po. Bakit po bagong wristwatch? Titignan po natin. At saka ito, big time ka. Pag ito, sinuot mo, big time ka. Ha? Bakit siya big time, mga kapatid? Okay, lalabas ko para sa mga TV. Okay. Big time po tayo dito. Yan, tignan nyo. Pag naka-wristwatch ka, ang laki-laki ng mga relos mo. Mga kapatid, para sa mga nasa radyo naman, ba't ko sinabing big time? Kasi po to wall clock to. Ilalagay nyo po to sa wrist nyo, pwede nyo ilagay sa dibdib nyo, o pwede nyo ibulsa nyo. Okay, ang problema lang, kailangan ang bulsa mo ay malaki. Okay? Mga kapatid, sana naman natatawa kayo, yung mga tao dito sa loob ay natatawa. Hindi ko lang alam kung kayo ay natatawa sa TV o naiinis na kayo. Huwag na kayo mainis. Bakit? Magbibigay naman ako ng prizes diba? Kaya tawag na sa 355-5535. Okay, ang pinag-uusapan po natin, why should we change again? Number 1, the only thing that is permanent in this world is what? Change. Continue to commit change in your products, in your process, in your systems, the way you do things. And then second thing that you need to learn, if you do not innovate, you evaporate because innovation is the key to success. At for this year, para magkaroon naman ng extraordinary income, kailangan you have to do also something that is extraordinary. Okay, mga kapatid, let me know kung meron pa tayong commercial break or tuloy-tuloy muna tayo ngayon. So, okay, let's go and continue. So, ano pa ang kailangan pagbabago habang tayo naghihintay ng callers? So, aside from, changing everything, what should we change, mga kapatid? Ito yung katanungan.
Ano ang pagbabago na kailangan mangyari po sa atin? Should we change the way we look? Should we change our face? Should we change our dress? Alam mo, you can change everything on the outside, but if the inside doesn't change, nothing will change. Believe me, nothing will change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Diba? Kabit-kabit tayo mga kapatid. Siyempre, ang pagbabago na kailangan po mangyari ay nangyayari po sa loob. We have to change our what? Mindset. You have to change what? Mentally. Whether you like it or not, everything that happens on the outside must happen first in the inside. Everything that happens on the exterior must happen first in the interior. Lahat ng mga pagbabago na nangyayari sa labas ay nangyayari muna sa loob. Mga kapatid, naghahanap parati tayo ng mga bago. Huwag natin hanapin sa labas, hanapin po natin sa loob. Ang una, kailangan baguhin mo na kung paano ka mag-isip. Parati kong tinuturo sa aking mga seminar na ito, it's called Mindset plus Action equivalent to what we call as what? Result. Okay? Repeat after me. I hope you're taking down some notes. Mindset plus action equivalent to what we call as what? Result. Negative mindset, negative action, negative result. Positive mindset, positive action, positive what? Result. Wrong mindset, wrong action, wrong result. Right mindset, right action, right result. Admit it or not, garbage in, garbage out. Kung anong tinanim mo, yan yung aanihin mo. Kung nagtanim ka ng patatas, anong lalabas? Patatas din po. Pero may mga iba, nagtanim po ng kamatis. Okay? Ang gusto niya ng tubo, patatas. Paano nangyari yon? Hindi ko naman po nilalahat, no, mga kapatid. Listen to me. Kung tanungin mo yung mga vendors, let's say, nagbebenta, Sir, gusto mo bang yumaman? Siyempre, sagot nila, oo naman, kaya nga nagtisipag, kaya nga nagtsatsaga. Pero tanungin mo mismo yung taong yan, Sir, magkano ka dapat mong kitain buwan-buwan para ikaw yumaman? Guminhawa ang buhay mo. Ito sagot. Yung sapat lang. Yung mga kain na 3 beses ang araw, pwede na. Kapatid, sa palagay nyo, yayaman ba taong yan? Well, probably your answer is as good as mine. Chances are, mahirapan siyang yumaman. Bakit? Kahit masipag siya, matyaga siya, pero ang problema niya, ang kanyang mindset. Ang problema ng kanyang mindset, parati sinasabi, sapat lang. Di sapat lang yung kikitain mo, sapat lang kakainin mo, sapat lang pamumuhay mo. Kailangan, ang mindset mo kasi, lakihan mo. If you have a poor mindset, you will have poor action, you will have a poor what? Result. If you have a rich mindset, you will have a rich action, you will have a what? Rich result. So that's the reason why, very, very important mga kapatid, ang unang pagbabago ay kailangan magbago po ang ating what? Mindset. So kaya nga, para sa mga taong interesado na talaga magbago ang inyong buhay, no? Huwag niyong baguhin ang mga pilitin mo mang baguhin ang tao sa labas, pero pag hindi nagbago ang pag-iisip at hindi nagbago ang puso, wala rin pa rin pagbabago. Naalala ko isang kwento ng isang bata na pinapagalitan ng kanyang magulang. Sinasabi niya, huwag kang nga ikot ng ikot dyan. Ang ingay-ingay mo, nakakahiya sa mga bisita, nakakahiya sa mga tao dito. Umikot pa rin. Hindi ka ba madala-dala? Pag hindi ka pa madala, mamaya, tatamaan ka sa akin. Bigla na lang umupo ang bata. At sinabi, alam nyo, kahit ako ay nakaupo ngayon, pero ako naman ay nakatayo sa loob. Rebelde pa rin. The change shouldn't start only from the outside. There must be a change of what? Mindset. There must be a change of what? Heart. So very, very important. If you really want to change, start changing the way you think. Okay. Pero ito yung tanong. Itong mga tanong, kapatid. Paano sa palagay nyo pwedeng magbago ang ang mindset ng isang tao? Okay? Paano magbago ang isang mindset ng isang tao? So, right now, yan po isang part of the question also. Again, uulitin ko para manalo kayo ng gift check ng Goldilocks, ng Pagbabago CD, ng Creamy Delight gift pack, at the same time, yung Timex na wall clock. All you need to do is just call 355-5535 and you share. Okay? Ano yung natutunan nyo sa Change 101? At the same time, you can also text our hotline at 0919-204-5640. That's 0919-204-5640. At kami po ay mamimili later on sa show, kung sino po ang mga nanalo, no, ng gift pack ng Pagbabago CD at 500 pesos gift check ng Goldilocks. So right now, for the meantime, okay, the time right now is 8:44. That's the Philippine Standard Time. At magbabalik muli ang Magbago Tayo. It's not how fast, it's not how far, it's not who cheers, it's
Yes, nagbabalik po ang magbago po tayo. Si Mr. Chinky Tanto, pansamantalang humahalili sa ating kapatid na si Anthony Pangilinan na ngayon po ay may pinagkakaabalahan po. So, pinag-uusapan po kanita natin ay Change 101. Why should we change? Recap lang po tayo, no? So, ang una bakit natin kailangang magbago? Because the only thing that is permanent in this world is change. Whether you like it or not, ang pagbabago po ay permanento po talaga siya. Naalala ko yung sarili ko, nagumpisa ako sa pagbebenta-benta. From there, I went into business. From in business, nag-concert producer. Nagbenta-binta muna ako ng mga afternoon disco concert no mga 80s nung ako ay nasa high school. At nung papasok ng college, kinarir ko na po talaga. And then from there, in-innovate ko yung pagbebenta ko ng mga afternoon discos. Nilagyan ko ng artist. At ang unang isang artista na nilagay ko at na singer na walang iba kundi ang ating kapatid at kaibigan na si Randy Santiago. Nung siya po nagkasikatan po niya, nag-produce ako ng concert niya. Marami akong mga concert na na-produce. From there, nagbago rin po tayo ng bagong karir. Ako ay naman pumasok sa pinalakang tabing. Admit it or not, kahit ano maniwala, nag-artista po ako. Kahit na hindi po ako talagang artista, mukha namang artistahin. So, from 87 to 94 po ako ay nasabak sa pelikula. But one thing I learned in movies, mga kapatid, is you're only good as your last call slip. You're only good as your last picture. So what basically happened was, ang ginawa ko po ay nag-switch na naman ako ng career. I got into a business called direct selling or multi-level marketing or network marketing from 1992 up to 2006. Yun po yung pinagkabuhayan ko. So I really adopted, and in 2004, I started my own company and I started my own business. And in 2006, I sold my business. I retired from the industry, and in 2008, I started a new career called, public speaker. I wrote books already. I do trainings and consultancies for organizations and company from 2008 up to 2013. Yan po yung ginagawa ko. And then in the year 2011, nabigyan tayo muli ng pagkakataon to be back in the industry of media, but not in terms of entertainment, na ang pagbabago na naman ulit na nangyari po sa atin ay yung I was already in the news. Nandito na po tayo sa Radyo 5 at nagpapasalamat tayo na nagtiwala po ang Radyo 5 po sa atin, ang TV5, sa pamagitan po ni Ma'am Gladys Lucas, kay Ma'am Cherry, at the same time kay MVP at kay Ma'am Lucy Cruz Valdez. At tayo po ay napatawag po dito at tayo po ay nagsisilbi. So makikita mo yung buong karir po, it started really from small and humble beginnings, but it's a process of change. Minsan talaga may mga kilala akong mga kasama kong mga artista dati na hanggang ngayon hindi pa rin makapag-move on kasi parating iniisip, dito kami nabuhay, ito yun ang alam ko. No. Once the time change, you have also to adapt with change, because the only thing again that is permanent in this world is change. But the question is, how come some people are not really changing? But ayaw talaga magbago ng ibang tao? Number one kasi, na hindi nahirapan magbago yung mga tao kasi yung routine nadidisrupt. Pag yung routine kasi nadidisrupt po, ang nangyayari po ay ayaw na nila. May mga habits na tayo Madalas tayong sanay na tayo pumasok sa opisina, 'di ba? Sanay na tayong nagpumapasok sa ating trabaho. Bigla na lang nawala ang trabaho mo. Parang nadidisrupt ka. Uy, ano ba itong nangyayari sa akin? So people do not like change, nadidisrupt yung routine. Pangalawang reason kung bakit ayaw magbago ng tao, because of fear. Ano itong mga fear? Fear of the unknown, fear of failure, fear of the future, fear of what will happen, fear of what if it will not work. So pag ikaw ay nabubuhay sa takot, wala pong mangyayari. So very, very important, once you are going to change, na walang ka ng trabaho, may bagong kang career, ito yung mga nangyayari sa iyo, ito yung mga discomfort. Pero let me tell you this. Once you don't face your fear, once you are not willing to disrupt what we call your routine, wala talagang magbabago sa iyong buhay. You got to face your fear. And how can you face your fear? For me, I face my fear by praying. Because fear is what? Prayer that has, courage that has said it's what? Prayers. Magiging matapang ka pag alam mo yung pinaghuhugutan mo ay hindi galing sa lakas mo. Itong pinaghuhugutan mo ay galing sa lakas ng Diyos. Because I do believe if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ang kasangga mo, ang kakampi mo, sino pang pwedeng humadlang sa iyo? Walang makakapigil sa iyo. Kaya mga kapatid, kung may mga pangamba ka, may agam-agam ka sa buhay, may mga takot ka sa buhay, lalo sa mga pagbabago, you just need to lift it up to God. So, right now,
Tapusin po natin tong series at may pagkakataon pa kayo. Pwede pa kayong tumawag sa 355-5535. We are waiting for 2 callers, okay? Yung 2 callers po ay magwawagi ng mga gift checks. If not gift checks, you're going to have what we call a win. You can win the Timex, the Timex wall clock at isang seat po sa tinatawag na excellence, okay? Sa excellence at work, at your workplace, yung kay Anthony Pangilinan, okay? 355-5535. So right now, we have 7 more minutes for Change 101. Tapusin ko na po. Ano naman po ang kailangan natin baguhin sa ating ginagawa to change our mindset? Ito yung mga practical tips ko po sa inyo. I hope you're taking down notes. On the last 6 minutes of our time, for up to 9 o'clock, it's called stay away from negative people. Whether you like it or not, kung gusto mo talaga magbago ang mindset mo, layuan mo ang mga taong negatibo. May mga kilala ba kayong mga kapatid na mga tao na talagang binuo lang ni Lord at pinanganak na ni Lord na pampabigat ng buhay mo? Di ba? Yung mga taong tinatawag na Negatron. Itong mga taong na negative, paano malaman na isang tao ay Negatron? Simple, they always love to complain. Their favorite pastime is complaining. Di ba? Anong klaseng trabaho ito? Walang mga overtime pay, walang mga benefits. Grabe naman, overwork ako, underpaid. At pag meron naman dinagdagan ang company ng mga benefits, pag nakita ang benefits, nagdagdag pa sila, ang liit-liit naman. Nagdagdag pa. Nung wala, nagre-reklamo. Nung meron, nagre-reklamo pa rin. Parang ano lang yan eh. Yung ama ng tahanan sa bahay, pag-uwi, nakita sa pagkainan. Grabe naman kayo. Ako nagpapakain, nagpapalamon sa inyo, tapos, yan lang hihain nyo, kaning lamig pa ang papakain nyo sa akin. Anong klase kayo? Narinig ni Mrs. nasaktan. Kinabukasan, nagluto na 3 putahe. Pag-uwi ni Mrs., nakita naman, di ba, ng Mr. yung 3 putahe. Ito, sumigaw naman Mr., galit na naman. Ano dito, may parte? Sino inibitahan nyo? Ba't di nyo ako inibitahan, ha? Grabe, galit na naman. Yan. They love to complain. Aside from that, no? Grabe, kaya nga, stay away from negative people. Why? If you surround yourself with negative people, you will become negative one day. May kasabihan nga tayo, birds of the same feathers again, they flock together. No! They become a feather duster. Believe me, my friends. Kaya nga, if you stay away from negative people, if you want to change mentally, you have to surround yourself with positive people. So, paligiran mo yung sarili mo, yung mga kabagag mo. Yung mga taong naniniwala sa'yo. Yung mga taong friendship mo. Through thick and thin, in good times and in bad times. Diba? Forever. Diba? I will be by your side. Forever friends. Diba? Friendship. Friendship talaga. That's number 1. Number 2, you have to stop watching negative news. Stop watching negative news. Stop listening to radio. Puwera na lang kung magbago tayo. Okay? At yung Think Positive, syempre sisingit na rin natin. Lahat naman mapapanood nyo sa Magbago Tayo at Think Positive at mapapakinggan nyo mga kapatid sa programang 92.3 News FM iPositive. To lift you up. Because whether you like it or not, parati ka nakikinig sa mga negative, magiging nega ka one day. Diba? Kung ano yung pinapakain mo sa isipan mo, yan ang lalakas. What you feed your mind becomes stronger and what you starve in your mind becomes what? Weaker. And number 3, aside from that, so if you stop watching negative news, stop hearing negative news. Kailangan replace it. Start reading books. Magbasa ka ng aklat. Okay? Yung mga aklat na sinulat po ni Anthony Pangilinan, that's number 1 you should read. Yung mga aklat na sinulat din ng kamukha ni Anthony Pangilinan na si Mr. Chinkitan. Yan ang kailangan basahin nyo. Yung mga aklat na tulad ng Till Death Do Us Part, teaching you how to save, how to budget, how to get out of debt. Okay? Yun po yung pamimigay rin po natin later sa aking seminar. Sinegway na rin, no? Mamaya, August 24, 1:30 to 5:30, I will be at the Capital City Alliance Church sa may Quezon Avenue po. Malapit lang po sa Quezon Avenue po. So, pwede nyong matawagan tong number na ito, 0922-699-1177. That's 0922-699-1177. The Secrets of Becoming Rich. Okay. And I will give out this book called Till Death Do Us Part. Kasama po siya as part of the package. It's only 500 pesos with free na yung seminar, kasama na yung snacks and everything. So aside from reading books, what do you need to do? Ang kailangan nyong gawin, also start attending seminars. Yung seminar po ni Anthony Pangilinan na Excellence at the Workplace Seminar, attendan nyo. Yun po talaga makapagbago rin po sa atin. And last but not the least, mga kapatid, stop complaining and start thinking. Oo, mga kapatid.
Let us not, wag na tayo mag-complain. Let us not focus on the things that we do not have, but let us focus on the things that we do have. Tingnan po natin yung mga bago na meron tayo, di ba? Mga bagay na meron tayo. Wag natin tignan yung mga bagay na wala tayo. Kung titingnan lang po natin yung mga bagay na wala tayo, ang dami natin makikita. Di ba? Minsan makikita mo yung cellphone mo, medyo luma-luma ng konti at nakikita mo yung cellphone ng kaibigan mo. Medyo, ang laki ng screen, yung touch screen niya, di ba? Ang laki, di ba? Pwede mong i-wipe parang lamesa, di ba? Grabe, parang plasma TV ang laki ng kanyang cellphone. Di ba? Tapos, naawa ka kasi yung cellphone mo. Hanggang ngayon, Nokia 5110, yung dependot. Alam nyo pa, mga kapatid, naalala pa nyo Nokia 5110, yung dilaw na phone na may maliit na antena na kahit ibato mo sa magnanakaw, ibabato sa'yo pabalik? Ay, grabe. Sabihin ng magnanakaw, iniinsulto mo ba ako? Mas maganda ang cellphone ko sa'yo, iPhone, di ba? iPhone, galing sa China. So, mga kapatid, if you're, inaawa ka sarili mo, you know what? You will live a very miserable life. Why? One thing I learned in life is never ever compare yourself with other people. Huwag nyo ikukumpara ang inyong sarili sa ibang tao because there are only two negative things that will happen if you start comparing yourself with other people. Number one, you will be sad and depressed because others are way ahead of you. Mas maganda ang buhay, mas mayaman, mas maginhawa. O number two, you'll be proud. Yayabang ka. Bakit? Because you are better off than others. Mas mayaman ka, mas maginhawa ang buhay mo. They're both negative. Hindi maganda ang dating sa'yo. Diba? Kaya nga, very important, every single day, bago ka matulog, diba? You ask yourself, did you do your best every single day? Did you do your best? Let's say you did your best, but your best wasn't good enough. So here we are, back we were before. Ika nga, parang kanta lang yan just once. Siyempre, so if you did everything already, nothing really happened. At least, at the end of the night, you know, ginawa mo na ang lahat. So, pag yan, mga kapatid, yan mga practical tips sa Change 101. At ginawa po natin. Una, magbabago ang buhay nyo. Pangalawa, magbabago ang kita nyo. Pangatlo, magbabago ang anyo nyo. Diba? Ika nga, gwapo ka! Gaganda kang lalaki katulad ni Ching Kitan at ni Anthony Pangilinan. Diba? Yes, Randy, I love you, my friend. May mga heart at angels na nag-agree sa langit. Yes. So mga kapatid, that is Change 101 for today. At syempre, pwede pa kayong tumawag at manalo ng ikang Timex clock at isang seat sa Excellence at the Workplace. All you need to do is just call 355-5535. On our second hour, mga kapatid, meron naman tayong ikang bisita. Okay? Meron tayong Change Champion na makakausap, mga kapatid. Itong Change Champion na ito ay kamukha rin po namin. Diba? Ika nga pero itong Change Champion na ito, medyo, ikang pag-uusapan niya is about leadership. Very, very important. We need to lead in order for us to really grow. Pag hindi ka naging leader, wala pong mangyayari sa inyo. At on the second hour, i-announce po natin kung sino po nanalo sa ating mga texters. At di lang, syempre, naghihintay pa kami mga callers. Okay, ang Philippine Standard Time right now is 9:01. At magbabalik muli ang Magbago Tayo. Manage your change with Anthony Pangilinan. Magbago tayo sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Kilalanin ang Change Champion sa Radyo 5, 92.3 News FM. Yes. Good morning. Ito po si Ching Kitan. Pansamantalang humahalili po kay Anthony Pangilinan. Ito po ang Magbago po tayo. Hindi po to Ching positive. Baka naguguluhan kayo. But napaaga yata. Linggo na ba? Hindi pa po linggo. Ito po ay Sabato. Babatiin ko lang po. Morning, kagising ko lang. I'm a business student and my intention is to become a leader. Wow, timing na timing. Meron tayong leadership guru ngayon. Nakikinig po ako sa inyong balak na pasukin na business on my own. Every Sunday, nakikinig din po ako sa Ching Positive Elvis Amiga na Bacolod City. Maayong aga sa inyong tanan. Maayong aga, mga taga Bacolod. Maraming salamat. Oh, we're still, ba tayo? Nationwide ba tayo ngayon? Cherry, we're nationwide, kasama rin sa Davao. Uy, maayong aga sa inyong mga tanan, maayong buntag sa inyong tanan, mga taga Cebu, mga taga Davao, mga taga General Santos, maraming salamat. At ito po, Mr. Ching Kitan, changes is our future, sinabi niya.
Kung may dahilan ka para baguhin ang iyo sa ngayon, ang kalagayan mo, ito sigurado ikagagaling mo. Si Alvin Hedia of Bacoor City. Ganun dito rin po, good AM, Mr. Ching kita, natutunan po, kailangan po magbago dahil hindi tayo magbabago sa lubog. Sa tao sa kahirapan ngayon ay hindi tayo, wala tayong patutunguhan. Maraming salamat. From Texters 88327. Ganun din po, good morning, gandang morning pagbabago Mr. Chinkitan. Ako po ay nagpapasalamat sa Radyo 5 sa mga programa nyo ni Sir Anthony tuwing Sabado at Linggo. Ako po nakikinig. Dami ko pong natututunan sa pagbabago ng buhay ko dahil sa programa nyo. Salamat ng taga Negros Occidental, si Rehor Aquino ng Hinigaran. Okay? Ganun din po kay Mr. Tams of Cavite. Sinabi po niya, it's Saturday again, excited for Magbago Show. I need your help and advice. My boss told me that I'm the major cause of her stress. How will I respond? Should I quit or keep on going? Sometimes I just think to just disappear because I feel bad. Help me how to get started again. Nakakabawas ng self-esteem kapag ikaw na lang ang nabe-blame. Okay. So ito po nakakalungkot. So if you're being blamed, ang suggestion ko sa iyo kapatid is number 1, you take account. Baka valid naman po ang reason. Maari mali po ang kanyang pamamaraan ng pagsabi po sa inyo. Pero kung talagang valid, tanggapin mo. At let's say, next naman principle, if you cannot take the heat, you get out. If you cannot take the heat of the kitchen, you get out. Kung mainit na masyado yung kusina, lumabas ka. When you say lumabas ka, baka kailangan mo na maghanap. Pero bago kailangan maghanap, make sure lang meron ka ng lilipatan. Huwag kang maging masyadong emotional. I always tell people, never ever make a major decision when you are down and depressed because 90% of the decision that you're gonna make is gonna be a wrong one and you're gonna be regretting it for the rest of your life. So, kailangan may plan A, plan B ka. Habang sige, tinatsaga-tsaga mo, tiis-tiis ka muna. Pero ikaw nagpa-plan B ka na, may hinahanap ka ng iba. At pag may nahanap ka ng iba, magpaalam ka ng maayos. Huwag mo sabihin, pagpasok mo lang, Monday na Monday, boss, you're fired! Ika nga, tatanggalin mo na siya. You cannot fire boss. Boss, always remember, do not burn bridges. Tatandaan niyo mga kapatid, kahit anong mangyari, kahit masama ang iyong amo, kahit masama ang ginawa, huwag mong sunugin ang iyong relationship. Nalay mo, maliit ang mundo, magkikita muli kayo. So, another question. Galing po to, magbago tayo. Gusto ko sana umunlad ang buhay namin. May negosyo naman po ako na hindi lang nasasapat ang kita ko, nakapangutang rin po kami. So ano po ang gagawin ko? Well, I just encourage you, number 1, again, to change. Change the way you think. And then once you change the way you think, you change the way you do things. Kailangan baka may baguhin ka na sa ginagawa mo negosyo. No? Baka yung kita mo talaga hindi na sapat. Ibig sabihin yung business model mo ay hindi na nag-work. Gusto ko pong maging matap hanggang 4th grading, pero namahihain po akong sumagot, kahit may sagot ako. Ano pong kailangan gawin? Okay. So, kapatid, kung ikaw ay mahihain naman, you do not change again. You do not take yung mga courses na develop self-confidence by looking at the mirror. No. Alam mo, kahit anong sabihin mo, kahit sabihin mo you want to be confident on the outside, but if you are not confident in the inside, nothing will change. Because winning is not an outside job, but winning is an inside job. Kailangan po magbago po yung acting pananaw. You have to improve. You have to check. Where's your source of self-confidence? Where's your source of self-image? Kung kinukuha mo lang yan sa tao, kung hindi na naniniwala sa tao, down ka na naman. So, kailangan dinodraw mo yan sa loob. So, ako personally, where do I draw my self-confidence in my image? I don't draw it from my looks. Believe me, kung looks lang, walang mangyayari. I draw it from the one who gave me the looks. And the one who gave me the looks is God, because I know God created me in His perfect image. So if God created me, it means I'm already a winner. Because God does not create a nobody, He only creates a what? Somebody. Sir, magandang umaga po. Gusto ko na rin magbago. I-bless nyo sana ako. Nahihirapan na po ako mag-move on dahil hiwalay na po ako sa pamilya ko. Hindi ko po alam kung paano magsimula. Dito po ako sa Cavite ngayon, wala pong trabaho. Ano po ang gagawin ko? Whether you like it or not, kapatid, if you are going through losses, like for example, you lost a relationship, you lost a loved one, you lost a job, you will go through the 5 stages in life. Number 1, you will go through what? Denial. Pag ikaw ay nawalan po ng isang mahalagang bagay, you will deny it's not happening. After denial, the next stage is what? You will go into what? Anger. Magagalit. After denial yan, you will go to the anger stage. Na sinasabi mo, dinadaan ako na, talagang totoo na ito, magagalit ka na. And then number 3, you will go into what we call as the bargaining stage. You will bargain. Baka pwede pa natin i-extend, baka pwede natin pag-usapan to, baka pwede pa natin i-reconcile ang ating relationship.
after yung tinatawag na denial stage is what we call as what? Depression. Okay? Depression stage. After bargaining, depression na. So, yun, probably nasa depression stage ka, kapatid, kaya hindi ka makamove on. But the last stage that you need to go through is what we call as what? Acceptance stage. Tanggapin mo na. Tanggapin mo na nagkamali ka, tanggapin mo na may pagkakamali rin siya. Ang tanong, ano pwedeng natin baguhin? Let us not focus on the problem, but let us focus on the solution. I always say in my program, to every problem, there's always a solution. Because before the problem existed, the solution already existed. Kaya kapatid, huwag ka mawawala ng, masisiraan ng loob. Okay. One more. Good AM, please give me some tip on how I have savings expense higher than my income, si Miss Malu. So, if you want me to answer this question, I encourage you, number 1, to tune into my program because that's what I answer every Sunday, 6 a.m. to 8 a.m. It's all about money. It's Think Positive. So, yun po yung kailangan natin gawin. Okay, kapatid, nagpapaano rin ako, yung aking mahal sa buhay, nakikinig po ngayon, my love and my one and only love, syempre. Buti na lang pinayagan ako, Miss Cherry and Anthony. Nagpapasalamat ako sa aking buting asawa. At the same time, Anthony Pangilinan is watching. Anthony's in the house. Okay, kung pwede sana, tawagan natin si Anthony. Kung pwede, makausap din na po natin. At babatiin ko rin po si Dr. Richard Mata of Davao. Maraming salamat. Yun nga, naaaliw daw siya sa pagpapanood. You're so super funny. Tawa kami ng tawa. Pasali na rin ng greet si Ricardo, yung boy ko. Okay? At the same time, si Erica and si Dr. Richard Mata of Tagum, Davao City, the best doctor that you can find. Right now, update lang po bago po tayo sa ating Change Champion. Update lang po tayo sa tulong kapatid ng alagang kapatid para sa mga nasalantang mga bagyong maring. Makinig po tayo. Sa Taguig City po kahapon ay nakapagbigay po tayo ng pagkain at relief operation kasama ng ating kapatid na si Erwin Tulfo. Si kapatid na Erwin, sa pakikipagtulungan po ng Philippine Marines at 7 Marine Brigade, ang ating pong relief operation ay nangyari po sa Pinagsama Village sa parokya ng Maria Reina Apostoles kung saan natulungan po natin ang 300 na pamilya. Maraming salamat sa alagang kapatid. Sa Pateros naman po, bumisita rin po tayo ang alagang kapatid sa Baguio, Barangay Santa Ana na may 200 na pamilya na nabigyan din ng tulong. Kapatid, alagang kapatid. At mga kapatid, nakikita po natin ngayon sa ating screen. May picture po tayo sa ating screen. Okay, paki-flash lang po. Ang litrato po ng ating presidente na si Mr. Noel Lorenzana. Good morning po, presidente. Okay, at si Eleanor De Leon, 82A JM Villanueva na poblasyon, 3A Imus, Cavite. Ang kanyang contact number po ay ito, 0927. Okay, 0927-478 7467 478-7467. Ang litrato pong nakikita nyo ay kinunan po ng relief operation ng Alagang Kapatid Foundation sa Cayetano Memorial National Science High School in Taguig City. Dito po sa ating programa, sa ating stasyon na TV5, Action TV, News 5 Everywhere, lahat po ay hindi lang po to business, hindi lang po to entertainment, ito po ay public service. Katulad ng ginagawa po namin to, nagbibigay kami ng seminar on air ni Anthony Pangilinan for free. Normally, we charge thousands of pesos. But once we are already on radio, this is a public service. We do not charge on air because we want to teach and we want to share. Gusto po namin ibahagi po kung ano po ang natutunan po namin. So ngayon, mga kapatid, for our Change Champion, ito po siya po isang ginagalang na ating speakers at trainers sa bansang Pilipinas, master trainer, accredited facilitator ng leadership programs sa tulad ng servant leadership, leading without title, power to persuade and moving into management at marami pang iba. Mahusay siya na communicator, creative at strategic po ang kanyang pag-iisip. Isa siyang seasoned management at marketing professional. Please welcome back to Magbago Po Tayo, Mr. Boris Joaquin. Magandang umaga. Magandang umaga, Chinky. Yes. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Yes. Ito ay umaga ng pagbabangon kasi 'di ba, ang daming nasalanta. Yes. Kaya babuhay kayo mga tumutulong sa mga evacuation centers. Yes, hindi lang pagbabangon, kundi pagbabago. Siyempre, pag naluma, na sira na yung mga nalunod na yung mga damit mo, bago na yung damit. Kaya nga, let us not treat this as negative minsan, 'di ba? Kailangan positive. So right now, Boris, ikaw ang naging isang leadership champion naman, no, sa Marketplace Mentor. Paki-explain mo nga yung profession mo, ang trabaho mo, Boris. Grabe po, by the grace of
of God lang yan, sir. Nagsimula to nung nasa publishing kami mag-asawa. Nakilala namin yung grupo na gumawa nung Lead Like Jesus. Tapos pag nagbenta ka kasi ng libro, kasama na yung training, di ba? Oh. So parang dahil doon, na-in love ako sa training, and we have a common friend, si R.D. Roberto. Nag-take siya talaga ng investment tsaka initiative to promote this sa kanilang kumpanya na Salt and Light. And pero binago namin yung pangalan, ginawa namin siyang Servant Leaders Workshop. And mahigit 1 dekada na tong tumatakbo. At sa grasya ng Panginoon, parang ang dami talagang nagkaka-interest. And siguro itong nakalipas na 5 taon, mas mataas yung interest, lalo na sa gobyerno. Pero yung huling dekada, puro may mga kumpanya na gusto nilang matutunan yung servant leadership, whether sa marketing, sa sales, sa service, at maski sa top management. So parang dati lang to sina-sideline ko lang, parang I'm employed, tapos parang sige, pag may schedule, sige, punta. Pero hindi ko yata matatakasan yung yung titawag, yung binabagit mo kanina, yung parang yung calling mo na ito yata yung dapat mong gawin. So parang because of that, nagtuloy-tuloy na. I mean, so, to ikaw training. kinarir mo na. Hinarir na, oo. Yes. Nakakatuwa nga kapag pag may, kunwari isang kumpanya, tapos normally na-invite ka na nila. Hinahangaan ko po ito, mga kaibigan, dahil si Chinky, ang taas ng papuri ng karamihan ng mga naging kliyente ko na. Okay. It's almost like a big shoes to fill in kapag Hindi ikaw. Alam mo, ako naman natutuwa ako na, syempre, this is the first time na nag-meet po kami face-to-face. Pero parati ko na naririnig sa social media, naririnig sa mga kaibigan ko ang pangalan ni Boris Joaquin. So, pag sinasabing Boris Joaquin, talaga parati itong tinitingnan, lalo na in the area of leadership. So, anong pinakamahalagang sa palagay mo bagay ng pagiging isang effective leader, Boris? Marami. Marami kaming tinuturo tungkol dito. Ang nakakatuwa nga rito, Sir Chinky, may mga derivatives na sa When you say derivatives, pwedeng pakaliwanan. Ito yung marami ng hinango. Yung servant leadership kasi, ang holistic siya. Therefore, may 4 na bahagi na tinuturo kami dito, yung leadership motivation, yung leadership behavior, pati yung leadership attitude. So, and then leadership habits eventually. Marami kang pwedeng hanguin doon. Pero syempre magsisimula yun kung ano ba yung tamang motivation mo, ano ba yung tamang adhikain mo for leadership. Tapos nandun din yung yung pakikitungo mo sa mga followers mo, sa mga tagasunod mo, or sa mga katrabaho mo. Doon matutugma sa sinasabi mo kanina about change in leadership, di ba? Kung hindi ka willing maging flexible or magbago, depende dun sa nililid mo na grupo or na tao, you can't really be an effective leader. Sige. Ano sa palagay mo ang mga challenges ng isang pinuno, lalo na sa ating bansa, di ba? Right now, we're having some crisis, in terms of not the leader of the president is okay, but the problem is sometimes the people under him, di ba? And then right now, actually, his leadership is put into challenge. Ang tanong, anong gagawin niya sa sitwasyon po ngayon? Di ba? Will he step up? Kasi leaders need to make tough decision at times. So ano sa palagay mo ang mga challenges ng isang pinuno? Again, madami, no? Pwede mong sabihin, execution or implementation. Pero kung ako tatanungin mo talaga personally, ang palagay ko, ang pinakamalaking problema ng liderato, kahit saan pa man to, is yung value system, yung prinsipyo natin sa buhay. Kaya kami, dito sa Lead Like Jesus or sa Breakthrough Leadership, naniniwala kami na dapat yun ang unang talakayin. Kasi nahubog na tayo ng panahon, edukasyon, tsaka eksperyensya natin pagdating sa ating values or prinsipyo. Ngayon, mahirap baguhin yun. So it takes time to change our values. But when we change the wrong values that we have, and we inadapt na natin yung mga tama at nagbago tayo, yun yung pagkakataon na medyo magiging madali na yung liderato natin kasi binabase na natin yung decision natin ayon sa prinsipyo natin, sa tamang prinsipyo. Ang pag-usapan natin is siguro, Boris, yung katotohanan sa ating society right now, sa ating alta sosyedad, na ano ba yung mga values na palagay mo na medyo kailangan natin i-improve, kailangan baguhin? Oo, madami. Ayokong tag ito. And I don't want to be I don't want to offend anyone kapag nagbanggit ako ng karamihan.
kunwari sa ating mga kapwa Pilipino, yung kapatiran, yung bigayan, it's a good value, but if you take it to the wrong extent, yung sa maling nagiging pwedeng maging corrupt. Oo. Pwedeng maging mali kasi magkakilala tayo. Kiki, magkakilala naman tayo eh. Ito, bro, kapatid kita eh. Para, or if not, kamag-anak incorporated. Gawa natin ng paraan to, baka naman pwede. Di ba? Parang may ganun eh. Meron tayong connection na we take advantage of. And medyo mali yun eh. Yun ba yung tinatawag natin pakikisama? Yes, actually yung word na hinahanap ko, pakikisama, hindi kapatiran. So, really more pakikisama. Oo. Sa opisina, madalas na problema yun eh. Doon tayo pinupunlaan ng mga ibang dayuhan na namumuno ng mga korporasyon kasi nakikita nila na bakit ganun? Sa ibang bansa, hindi nagsasabihan ng sweldo. Pero sa atin dito, magkano tanggap mo ngayon? Sa bulungan. Tapos kwento, bakit siya ganun? Sige ba, yun you compare, you either get depressed nga or you be prideful. So, sabi nila, bakit daw dito lang yun? So, pag gumagawa ko ng seminar on leadership, ang parati sasabi sa akin, paano mo babaguhin yun? Hindi dapat dapat may mga confidentiality when it comes to salaries. Parang, if the employer dealt with you, dapat confidential yun. You don't talk about it. Pero kasi nga, dahil sa pakikisama, sa chismis minsan, na ano yun. So, yung values doon, you take the good part of that, yung pakikisama, but if you rank order kasi your values, magkakaroon ka ng firmness or talagang matatag na pagdesisyon sa mga bagay-bagay. For example, kung pakikisama ang one of your values, which is good, but you decided na ang pinakamahalaga sa akin talaga integridad eh. So that's my number one. Your number one value, dapat mas na overpower niya yung pakikisama. So dahil may integridad ka, yung pakikisama mo may hangganan. Tama. 'Di ba? So kaya dapat i-rank order natin, 'di ba? Yung classic na kwento ni Disneyland. Akala ng mga tao ang value niya happiness or family fun, pero ang number one value niya safety. Kasi pag hindi ka safe, masaya ka ba? Pag na-aksidente ka, 'di ba? So mga ganun. So you rank order your value and you base yung decision mo according to ano yung namamayagpag na prinsipyo mo. Yes. Yun nga, parating sinasabi natin mga kapatid lang na nakikinig at nanonood ngayon sa Action TV. If you do not stand for something, you will fall for anything. Kung ikaw walang paninindigan sa buhay, ikaw nga kahit ano dumating sa iyo, talagang gagrab mo. Like for example, yung pakikisama nga, isa pang pakikisama sa opisina. Dapat, di ba, kunyari, pag ikaw ang masipag, ikaw ang nagtsatsaga, ikaw yung nag-overtime, di ba? Sasabihan ka na ng iba, grabe naman to. Para kang straw. Di ba? Alam mo yung straw, Broris? Hindi, sige. Ang straw kasi, plastic na sip-sip pa. Okay yan, diba? natandaan ko yan, straw. Oo. Diba? Para ka namang straw. Diba? Nagpapalapad ka na ng papel. Makisama ka naman. Wala naman dagdag sweldo pagka mag-overtime ka Diba? So, you're making us look bad. So, para wala na lang masabi yung makasama, makikisama siya, hindi na rin siya magpa-perform. Dahil sa pakikisama rin minsan, pag kailangan na ng feedback, yung totoo, honest, sincere na feedback, hindi tuloy makapagbigay kasi makisama ka na, tahimik ka na lang, huwag ka na magsalita. And hindi tuloy siya progresibo dun sa paglago ng organisasyon. Ano pa isang values na palagay mo na kailangan natin baguhin aside from yung pakikisama? Maganda siya kung nagamit sa tamang pamamaraan, okay? Hindi siya maganda pag nagamit ka sa maling pamamaraan. Ano pa yung isa pang value na kailangan natin baguhin? Hinahanap yung Tagalog word Manana habit. Yung ipinabubukas na lang. Oo. May bukas pa naman, yun yung attitude. Parang sa Tagalog kasi inisip ko sa English kasi salitang English complacency Or minsan the good side of that is yung pagiging relax, yung hindi ka na-stress. Hindi ka na-stress yung to the faithful, parang ang dating pinapasa Diyos mo na lang. Yes. It's good, di ba? Hindi ka take charge or in control, masyadong aggressive. Pero still, pag gano'n ang ating ang thinking natin, hindi rin naman tayo proactive. So, if we're not proactive, kagaya ng tinuturo po ninyo about raising wealth, about becoming rich. Kapag hindi ka proaktibo, walang mangyayari dyan. Tama. Kaya hindi tayo umaangat sa ating kahirapan So, yung ganun ba? Tapos maliliit na bagay lang yun. Tapos mapapansin mo siya sa
paano yung kunwari may report ka, due siya in Friday, by Friday, gagawin mo Thursday. Magka-cram ka talaga. No? Kung pag-iisipan mo na kagad ng Lunes, tapos unti-unti, excellent yung report mo. Pag sinamit mo sa boss mo, very good, sabihin niya sa'yo. So, yung ganun ba? So, kaya kailangan yung ating pananaw talaga, no? Kailangan talaga, meron tayong sense of urgency na kailangan gawin natin. Huwag na natin ipasabukas. Exactly. As a matter of fact, maganda tayo. Yun yung mga magagandang natin Ika nga mga character attitude natin or let's say paniniwala natin. Like for example, tayong mga Pinoy, di ba? May kasabihan tayo, kung gusto gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di ba? Oo. Talagang gagawa talaga. We are very resilient people. Alam mo, ang dami nating mga mga mabubuting values. No? Pero pag naggamit lang sa masama, yun po, nababaluktot na. Pero ito yung magandang pansinin. Ang tayong mga Pilipino, kapag na-motivate tayo mabuti, tuloy-tuloy lang tayong magiging proactive sa lahat ng ginagawa natin. At pag naging proactive tayo, creative tayo. Pag creative tayo, innovative tayo. New things come out from sa ating pag-iisip, sa ating unity, sa pagkatrabaho natin together, in our hard work. Kailangan lang talaga natin ma-motivate, magising sa katotohanan, sa katamaran, or sa mga bagay na humahadlang sa ating paglago. Sige. In your years of teaching, okay? In your years of teaching leadership, ano yung sa palagay mo, isang pinakamahirap na gagawin ng isang leader? Okay? At bago masagutin yan, mga kapatid, ang Philippine Standard Time ay 9:28 ng umaga at magbabalik muli ang magbago tayo. Ayun na! People say that I'm amazing. I never. Babalik muli ang magbago po tayo. Si Mr. Ching Quintan, pansamantalang humahalili kay Anthony Pangilinan. Babatiin lang po natin ang mga mga nagtatext po sa atin. Good day, Sir Ching. Right now I'm listening to your program. I happen to read your book, Till Death Do Us Part. I'm enlightening about tithing. Thank you very much. This is Julia Sembrano of Sogod, Leyte. Chingkitan, sa pansamantalang humahalili kay Anthony Pangilinan, ang natutunan ko sa program na ito ay pagbabago ng buhay. Good morning. Pakibati naman po ang asawa ko sa taga San Pablo, Laguna na si Christine Joyce Guevara. Good AM. Ako naman po yung TV viewer here in the remote area of Mindanao. I'm so blessed po talaga sa inyong program. Maraming salamat. Wala siyang pangalan. From Texter 5074. Good morning. Love to see Anthony and Chinky together in a magbago tayo and sure champion and brainstorming together. That will be great. Annie of Davao City. And ito lang, isisingit ko lang to. Hingi po ako ng advice ko anong gagawin ko kung mahihain po at mahirap po ako mag-English. Ano ma-advise nyo? Ito para sa ating anonymous na texter. Kung ikaw ay nahirapan mag-English, huwag ka mag-English. Mag-Tagalog ka lang. Diba? Ang importante sa komunikasyon is maunawaan ka at maintindihan ka. Parati ko sinasabi, do not focus on your weakness, always focus on your strength. Kung ang strength mo, magbisaya ka. Galingan mo pagbibisaya mo. Kung gusto mo matuto talaga mag-English, okay, you can try. But the point is, as much as you try, pero may limitation din ang pagtatry natin. So I would really suggest that you focus on your strength, not on your weakness. Okay, so right now, balikan natin ang ating leadership guru na si Mr. Boris Joaquin, ating change champion. Kanina may pending question tayo. Ano sa palagay mo, Boris, ang pinakamahirap na desisyon na kailangan gawin ng isang pinuno? Kanina, nung tinanong mo ako, ano yung sa higit sa isang dekada na pakipag-usap ko sa mga ibang leaders, sa aking palagay, Chinky, ang mahirap talaga sa kanila yung magbago, to change. There's a lot of other things, pero kaya ko nasabi yon kasi hindi naman kaagad-agad, di ba? Kapag nag-conduct ka ng seminar, may tinuro ka sa kanila isang bagay, hindi naman nagbabago ang tao sa isang islap iglap. mata. Yeah. Parang it really takes a while. Sa pagkakaalam namin when it comes to the learning development, knowledge is a first stage. Kapag nagturo tayo, natutunan nila yon. Attitude is the second one na, nasa puso mo na gusto mo ba to? Ayaw mo to? Parang Facebook, di ba? Do you like it? Mm-hmm. When you like it, you'll reshare, you'll repost, you'll share to other people. Yes. But the third one is behavior, and yun na that's the turning point. Are you gonna do it or not? Parang paninigarilyo. Nothing against people who are smoking na nakikinig.
pag alam mo masama sa'yo, sa kalusugan mo, di ba? May nagturo na sa'yo, narinig mo na sa ano siya, masama. Pero ang question na ilalike mo o dislike mo? Oo. Ngayon, attitude. You might dislike it kasi may kamag-anak kang namatay dahil sa cancer, sakit sa lungs. Pero kung habit na yung smoking, titigil ka ba? Pwedeng hindi, di ba? Dahil nga, addiction na. Ba, kailangan mo na ng therapy, kailangan mo na ng nicotine patch. Doon nahihirapan ang mga leaders na nakikilala ko, including myself. And I'm sure, because hindi naman siya kaagad-agad. And only when you change your attitude, doon lang magkakaroon yung fourth stage na tinutukoy namin, yung relational or organizational. So, actually, the first thing, kailangan kung malaman mo lang na ito yung katotohanan ng pagbabago, merong 4 na stages, mas madali ka ma-encourage na, okay, hindi naman pala ganun kadali. Kaya dito sa Breakthrough Leadership, pinagpipilitan namin na sana hindi one-time training lang. What we're really offering to a lot of organizations is coaching sessions. Yung Lead Like Jesus, meron siyang Accelerate program eh. Gusto namin bumalik kahit 10 lang yan, kahit 5 lang yan. Upuan natin, pag-usapan natin, real-life challenges. How did you make your decision? Bakit ganun ang decision mo? Ano sa palagay mo kung binago mo yung decision mo? Ganito. So, kasi nga, it takes building habits to change a lot of our principles, values. Ito, Boris, mas interesting, curious lang ako sa, na ito eh. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon at oportunidad na bigyan ng payo ang ating pinuno ng ating bansa, yan ang walang iba kundi ang ating presidente ngayon sa Noynoy Aquino. Ano sa palagay mo ang pwede mong mabibigay sa kanyang payo in terms of his leadership? I believe, naniniwala ako, Chinky, na ang ating Pangulong Noynoy Aquino, maganda ang kanyang foundational values. Naniniwala ako doon. Makikita mo naman yon in the way he lives and the way he leads. Siguro ang tanging advice na maibigay ko sa kanya is he has to really make a stand and stick to his values. Kasi kapag nakinig ka na kasi leadership is also influence, di ba? And the one who influences actually is the one who leads. Pag nakikinig tayo, and may dalawa tayong choices either we influence or we be influenced. Tama. And I'm sure si Pinoy listens to a lot of people. Pero kung papakinggan lang niya talaga yung prinsipyo, paninindigan niya, yung prinsipyo niya sa buhay, papakinggan niya kung ano yung mga nakalakan niya ng values, naniniwala ako, I'm sure he will make the right decisions in most of his leadership challenges. Yes, ako naniniwala ako dyan kasi yung pamilya po namin, we stick on to 2 values. Love God and love others. So bago kami mag-decide, parating ang tanong ko, ito pa pag ginawa ko talagang, ano kaya ang impact niyan sa relasyon ko sa Diyos? Pangalawa, ano kaya magiging impact yan sa ibang tao? So parating yan ang tanong ko. Iniisip ko hindi yung benepisyo na makukuha ko dito. Kunyari, yun nga, sa nangyari, di ba? Pag ginawa ko to, ano kaya masasabi ng Diyos? Matutuwa ba siya o masasaktan siya? Pangalawa, pag ginawa ko to, makaka-benefit pa to ng ibang tao, ako lang magbe-benefit dito. Tama. So, yun yung mga tinatawag na values na sinasabi mo. Kaya napakahalaga niyan. Ako naman excited. We're just standing by, no? Meron tayong surprise na caller. Okay? May surprise caller tayo. Just let me know kung nandiyan na yung ating surprise caller. So, right now, siguro ito pa. Right now, okay, when you talk about servant leadership, Boris, can you please define servant leadership in one word? One word. Servant leadership. In one word. One word. Nahirapan ako bigla. Naganap ako ng word and na-translate ko siya bigla. The first word that comes in mind is humility. Humility. Bakit? Kasi doon na papasok yung uunahin mo yung iba bago ikaw. Uunahin mo yung prinsipyo mo kesa sa pakipagkaibigan. Uunahin mo yung panindigan mo kesa sa mga bagay na pwede i-kompromiso. So, kasi siya hindi ka masyadong conscious sa estado mo. Kung hindi ka conscious sa imahe mo. Diba? Is part of humility is part of its sacrifice. Exactly. And ang dami mo di ba? Kanina sinabi mo lang yung pride and fear, di ba? Binabanggit mo kapag nag-compare ka sa ibang tao. Yun pa lang, ma-sacrifice mo lang yung pride mo. Ang laking bagay na yun, di ba? Of course, pag narinig mo yung sacrifice, ang daming maiisip, yung martyrdom is one. Ibigay mo buhay mo sa kapwa mo. Pero, parati ko sinasabi sa mga nakikinig sa akin is that,
i-give up mo lang yung pride mo, ang laking sakripisyo na nun. Kasi lahat tayo ay, sino bang hindi pinanganak na pride na tao, di ba? Pag ang isang baby, pag gumawa at kailangan ng pagkain at kailangan ng atensyon, natural natin yun eh. That's human behavior, di ba? You only become an adult when you realize that life is more about what you give rather than what you get. Yeah. And sa Tagalog, yun yung pagpapakumbaba natin. Kapag willing tayong magbigay, magsakripisyo, At saka hindi mo iniisip kung ano yung nararamdaman mo, hindi mo iniisip kung anong benepisyo mo, hindi mo iniisip, 'di ba, kung ano makakamit mo, 'di ba? Exactly. At saka hindi mo iniisip, bibigyan ba ako ng title, bibigyan ba akong parangal, 'di ba? It's humility talaga. Exactly, oo. Alam mo yung sinasabi mo paghabang kinikwento mo lahat yung mga character traits na naalala ko talaga one of the best example walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Exactly. Diba? He came to this world not to be served but to serve other people. Pwede siyang ipanganak sa panahon ngayon na may teknolohiya na mas mabilis lahat. Pero pinili ng Diyos Ama na ipinanganak siya sa isang panahon na talagang walang-wala. Sabsaban. Unknown couple. Tapos event, diba? Lahat eh. I mean, pwede naman siya mag-appear sa Roman Senate. Diba? Kasi diba, tada, I'm the son of God and follow me, biyong 1,000 followers kagad, di ba? 1,000 likes kagad on Facebook. Totoo. Pero hindi, di ba? Isa-isa. Sabi niya talaga, iniisa-isa niya yung mga mangingisda. Come and follow me and I will make you fishers of men. Ang tindi ng commitment nun, di ba? Parang nangako siya kagad, huhubugin kita, whether you like it or not. Not only that, yung humility part, na yung lalo na yung huli, di ba? Hiniya siya. When you say hiniya siya, na talagang, di ba, tinanggalan siya ng damit, tapos, di ba, pinarusahan siya. So, yun talaga, these are really great sacrifices to the point, di ba, he was humiliated by being crucified. Yes. Nung panahon na yun, mga kapatid, kailangan natin maunawaan, pag ikaw ay pinapako, ibig sabihin, isa kang kriminal. Isa ka talagang mamamatay tao, isa kang magnanakaw, may ginawa ka. At siya, wala naman siyang ginawa, but he was humiliated. Okay. Naalala ko to, Chiki, singit ko lang Naalala mo yung nanay ni John tsaka James, sabi niya talaga kay Jesus na, pagkaloob mo naman yung anak ko nasa kanan tsaka kaliwa. Tapos sabi ni Jesus, kaya mo bang inumin yung iinumin ko? Sabi ng dalawa, with boldness, yes, we can. Tapos siguro si John, napalunok siya nung nasa crucifix. Cup of suffering pala. Kanan, kaliwa. Ako dapat yun nandun. Right now, we have a special guest. Nax naman. We have a mystery caller on the line. Guess natin kung sino siya. Hello, good morning. Yeah. Magandang umaga. Good morning. Vicky and Boris. Yes, kapatid Hey, na sir, Anthony. Ako. Yes, Nax naman. Maraming salamat, Anthony, sa pagkakataon na ipinagkaloob sa akin at pinagkatiwala mo na ang iyong programa. Kamusta ka na, Ako kapatid? nga dapat magpasalamat sa inyong dalawa, no? 'Di ba? Maraming salamat. You know, we had no idea that you would be so quick to accept. Napaka-gracious niyo yung dalawa. It's an honor, Diba? sir. Yan ang Salamat servant leadership. Nakikinig eh. Yes, Anthony, anong balita? Bigyan lang kami ng update. Ano bang pinagkakaabalahan mo? I know right now you're in Cebu, right? Yes, kasi galing lang akong actually galing lang akong Singapore, nag-attend ako ng halftime workshop ni Bob Duford. Napakaganda programa, dadali natin sa Pilipinas yan. Fantastic. Wow. And the idea is the second half of your life should be the best half of your life. Yes. Diba? Hindi yung you retire and die. Exactly. Paborito ko yung book na yun, yung Halftime, di ba? Yeah, Hango so yun, it's sir, based no? on the book. So, ang mga mentors natin dyan ngayon, sina Jim Collins. Of course, Peter Amazing. Drucker was the master mentor before he died. So, after that program sa Singapore, nakakatuwa nga ang schedule it. Umuwi ako ng Pilipinas just 2 days ago. Pero diretso ako ng Cebu kasi I'm taking my executive MBA sa INSEAD, sa Tsinghua din sa Beijing. Yung mga kaklase ko, bago nung aming final module, kasi final module na namin next week sa Singapore. 10 out of 10 nung aming 10th module na. Sabi nila, daan naman kami sa Pilipinas. Wow. Namin yung mga picture. You know, yeah, they came here. Aha. Galing. So meron akong ilang mga klase dito from Beijing, from Singapore, from Shanghai. And they just wanted to visit the Philippines and Cebu and experience our hospitality before we fly to Singapore tomorrow. Finally. For our last module. Grabe Are your friends Chinese? Chinese. Oo. In fact, parang hindi kita namimiss eh. Oo. Diba? Ramdam mo, no? Niya, Oo, talaga.
it is something that that I really appreciate na yung pagka global ng Pilipino, kahit saan ka pumunta, somehow kahawig natin lahat di ba? Totoo yun. O, kahawig natin lahat and it really makes us very flexible, accommodating, and pinag-uusapan natin, tuloy parati tayong nilalagay sa position ba of influence and leadership because we are such mix of culture that we can connect with anybody in the world. Yes, Anthony, siguro ito lang katanungan ko. I'm very, very curious. If there's only one idea, one big idea that you have learned from this conference mo sa Singapore, ano yung may take home mo? Ano yung may share mo sa mga nakikinig at nanonood ng Magbago Tayo? Alam mo na-touch ako dun sa sa testimony ni Lloyd Reed. Siya ang aming head facilitator. He's a multi-millionaire. Talagang mega millions kahit i-search mo sa internet. He was our head facilitator. And second half of his life, Chinky, is devoted to maximizing the potential and the happiness of his wife. Wow. Oh, pero paano? dahil nasa tama yung kanyang priorities, yung pinag-uusapan nyo kanina, kasi nakikinig naman ako sa inyo, no? Diba? Because his values are in the right place. God first, diba? God first, tapos family, Yes. Which includes spouse and the children, and then business ministry. Yes. As he prioritizes his wife, Okay. grabe ang pasok pa rin ng benta, ng inflow pa rin ng resources sa buhay niya. Tama. You know, so, and yung tinuro mo rin, Chinky, na even if your inflows change, your lifestyle remains. Ganun, you know, although he has multi-millions in investments and in the bank, his children, work for school. Half lang ang kanyang binabayaran na tuition, half yung mga anak niya. Okay. Oo, so yung simplicity ba, na nakita ko rin sa'yo, sa inyong dalawa, is a blessing. So, sorry, I'm not talking about business or ministry, ha. Diba? Ang main lesson ko rito is, put your values in the right place, unahin mo ang Panginoon. In this case, after the Lord, your wife and your children. Yes. And yung inflow, God will provide, more than enough so you can bless more people. Yun ang aking main take home to sa halftime. Yeah, alam mo, not only that, kasi Anthony, kahit di naman yan, pero dapat yun kasi tatandaan natin, di ba Boris, kung bakit tayo nagtatrabaho, at the first place, hindi naman para sa pera. Nagtatrabaho tayo para sa pamilya. Tama. Pero minsan nga, dahil sa sobrang daming trabaho at sobrang dami nating gustong makamit, yung mismong, yung pamamaraan, di pa yung humuhugot sa atin palayo kung ano yung dahilan. Di ba? The means is the one really pulling us out towards the end. Na dapat hindi. So we miss the point. Talagang Exactly. Kaya alam mo talagang Anthony, I do really agree if that's only one great take home, actually that should be a reflection for all of us. Kaya laki ng ngiti ni Maricel Talaga. Maniwala ako. Kasama ko sa ngayon. She's here with me in Cebu. We are entertaining our classmates and their spouses. Hi Maricel. Masaya siya na yun ang natutunan ko. Naunahin siya. Naipasa mo rin sa mga misis namin na nakikinig siguro ngayon. Salamat, Anthony. So, mamaya pag-uusapan natin. But anyway, one last thing. Yes, go ahead. One last thing that I also took home with me. When you have made a commitment, decision making, it's done. Decision management is the tough part. 90% of people who recommit themselves to the Lord or change their lives at the second half of their lives, hindi nila na-implement, na-maximize because of two reasons. Number one, people. Okay. The peers, nawawala. Kailangan daw talaga we surround ourselves with great people like Chinky and Boris. And then, number two, proseso, napapabayaan. Proseso. So importante yun. People and process. People and process. 90%, actually that's a study by Stanford, of people who recommit their lives and change for the better halfway through do not get to do it because, number one, they did not surround themselves with the right peers, people. Number two, nakalimutan yung proseso na kailangan may follow through, di ba? Na kailangan nagbabago ang schedule, your commitments are reflected in your appointments. So yun, yung dalawang yun. So okay tayo mag-desisyon, pero managing that decision will be most helpful if we have people like
each other. Diba? Yes, So maraming salamat talaga, Boris and Chinky. Grabe, excited na kaming dalhin mo yan dito. And thank you also to Sherry, our EP, who's Yes, always yes. there making sure that we are in the right direction. Yes, maraming salamat sa iyo, Anthony. I Have know. a great weekend. Yes, I know you're busy there. Enjoy your time. You deserve it, especially with your wife. We send our loves to you, our love to you, especially to your friends. Maraming salamat, Anthony. Maraming salamat. Thank you And very I want much. to say thank you also to Manny Osmeña, who was with us last night, and who gave us a great wine tasting experience. And sabi niya, Anthony, when it comes to wine, and Yeah. people, it all boils down to character. Yes. Galing, ano? Yes. Galing. Thank you very much, Sige. Anthony. Thank you for calling. Thank you so Salamat much. din. Maraming Bye-bye. God salamat. bless. Okay, bago tayo magpatuloy, may ipapakita lang po tayo ng mga ikang pictures ng ating kapatid si Erwin Tulfo sa relief operations ng Alagang Kapatid Foundation. Pakita na po natin. Alam mo, si Kuya Erwin talaga kahit sabihin yung T7 na yan, T7. When you say T7, siya isang heartthrob. Dinumog po siya ng mga kababaihan. Isa siya ng heartthrob sa Taguig. Yan po yung nakikita natin. Meron pang beso. Nako, may beso-beso. Iba talaga ang ating kapatid na, meron na naman. Buntis pa ba yan? Ika nga kahit buntis pa talagang may kissing. Paalala lang po ng mga drop-off center ng ating Alagang Kapatid donations sa Alagang Kapatid Foundation Incorporated sa warehouse po na 730 Quirino Avenue sa Novaliches, Quezon City. O ika nga, pwede kayong magpadala ng inyong mga donations, noodles, delata, mga kumot, no? Please lang po, no? Kailangan po natin talaga ng tulong. Kung may mga luma kayong mga gamit na ika nga, huwag nyo nang hayaang mabulok, dalhin nyo na po sa 730 Quirino Highway, San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Salamat din po kay Menchi Silvestre, okay, ang ating head ng Alagang Kapatid Foundation. Hi, Menchi. How are you doing? So, right now, let's go back to our guest. Bago tayo sa guest natin, meron pang umabol si Kit Kat Desierto, watching you right now. Ayos at happy weekend. Kit Kat of Sante, Barley, Philippines. Maraming salamat. Boris. Okay, what can you say about na sinabi naman ni Anthony about yung wife? Are you married? Yes, so I have 2 kids. Okay, Nakikinig nga ngayon si Michelle, batiin ko na rin. Ano sabi naman ni Michelle? She will take that against me now when I go back home. Okay, Batiin ko na rin siya. Michelle, I know you're watching, honey. Grabe, tinamaan ako sa sinabi ni Anthony. Talaga? Babati talaga ako. Kahit ano pang traffic ang daanan natin, sweetie. Yes. Tandaan mo, mahal kita. Yes. Profound yun. Siya lang nakakaintindi nun. Ooh, traffic. It's not the physical traffic, but it's the emotional, diba? Sometimes it's mental, financial, diba? Relational. So, ganun din. Ako naman babawi rin sa aking misis. Mahal, okay, I just want to say I love you, diba? Not only once, but 3 times a day, and always twice on Sunday, diba? No, like for example, me and my wife, I do really subscribe to the idea for over 14 years of our marriage, Boris, at mga nakikinig at nanonood, we maintain our date day. Every Monday is our date day. I don't work on a Monday. So Monday whole day I dedicate my day with my wife, and not only that, once a week, every 4 weeks yan in a month, I have 3 kids. So week 1 yung panganay, week 2 yung pangalawa, week 3 yung So I date them. Isa-isa yon. Iba pa yung family day. Iba pa. So despite of my busy schedules, I really make sure that my family is my priority. The reason why I'm doing what I'm doing is because of that. May mga pictures tayong pinapakita, yung mga seminars po ni Boris Joaquin, yung Lead Like Jesus at the back. Okay? Wow, okay. Salamat. Oo. But samantalahin ko na pagkakataon, promote ko na rin. Yes, go ahead. If you're interested po sa mga programa po namin, marami po yan, hindi lamang po servant leadership. We can talk about influence, we can talk about moving to management, yung mga na-promote, tapos and they don't know how to lead. We have that. We also have leading without the title for people without people under them, but they know they're also called to be leaders. Tawag lamang po kayo sa Breakthrough Leadership. Hanapin niyo po si Roxanne. Ang number po namin, napakadaling tandaan, 889-1111, or may direct line siya na 887-5980. At meron lang po kaming isang malaking event sa darating na October 5 para po sa mga eskwelahan actually. This is sponsored by School Talk. We're inviting a lot of administrators, teachers, and even student leaders to attend the launching of our Lead Like Jesus Ignite Student Leadership.
dun sa numerong binigay ko po ay sila magsabi sa inyo kung saan ang venue. Saturday po yung October 5, 9 a.m. to 5 p.m. Just look for Roxanne and find out the details. 300 pesos po yata ang ating registration fee. Maliit lamang po yan. Okay. So, since nag-plug ka na rin, kukunin ko na yung pagkakataon. Again, ngayong araw na ito, Secrets of Becoming Rich, kung gusto nyo talagang yumaman, it's a seminar today, 1:30 to 5:30 p.m. The seminar fee is only 500 pesos. Kasama na yung Aklat Kung Till Death Do Us Part. Kasama na rin yung snacks at Capital City Alliance Church. This is for the benefit of the church. Just text 0922-699-1177. 0922-699-1177. I'll see you there later at 1:30. Happy listening to also to the staff of crew of Rybet Auto Custom Works, especially to Papa Ray and from RG Zapanta. Right now, let me really read the winners. Okay, ang mga winners, mga kapatid, na magbago tayo no August 24, 2013 for pagbabago CD and 500 Goldilocks kay Roberto Limhuco of Quezon City. Good morning and congratulations. At para nanalo sa Creamy Delight Package ay walang iba kundi si Romy Ruick of Mandaluyong City. Yes, ang nanalo naman na slot for excellence in the workplace in September 14 as SMX ay walang iba kundi si Carmela Francisco. And last but not the least, ang nanalo ng Timex wall clock at wristwatch at kahit na anong watch, okay, pwede mo suotin. Walang iba kundi si Roland Manuge of St. John's Academy of San Jose City. Yes! It's Philippine Standard Time is 9:57. Maraming salamat sa pagtutok nyo sa 2 oras sa Magbago Po Tayo. Boris, magpaalam ka, okay? Maraming salamat. Ang saya-saya, Chinky. Nagpahabol lang nanay ko, pati rin daw siya, batiin ko, mahal kita, mami. Yes. Okay, next week, that will be, that will be September 1, I believe, okay? Si Boris Joaquin also, makakasama muli sa Magbago Po Tayo in behalf of Anthony Pangilinan. He will be anchoring right now. Kasama pa rin sa next week ang ating kapatid na kapartner ko tuwing Sunday sa Chink Positive na si Miss Christina Lasso, na kilala nating lahat. So next week, they will be here. Ang ating kapatid na si Anthony Pangilinan will still be on the final in Singapore. By the way, next week on Saturday, I will also be in Singapore. I will fly in the morning and I will fly back in the evening. Yes, I'm gonna take Hainanese chicken in Singapore. No, hindi. May seminar po ako doon. Kung gusto nyo rin mag-attend, just go to my Facebook account, Chinkitan, my Twitter account, Chinkitan. Makikita nyo po yung mga announcement ko, lalo sa my website, Chinkitan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Siyempre, isang beses lang po nagkamali, kapatid na Randy, sa pagbabanggit ng aking programa. Kaya nga, always parati natin sinasabi, sa programang hindi magbabago. Magbago tayo. Hindi magbabago si Randy Santiago yun. Na pinaghalo-halo ko na lahat. Alam mo, pagkarati ko, naalala ko ulit agad si Randy na hindi siya magbabago. Yung pagmamahal niya sa kanyang misis. Ang pagmamahal niya sa kanyang mahal sa buhay. Kung si Randy ay hindi magbabago, kay Anthony Pangilinan, kailangan magbago tayo. Maraming salamat.